ang talinhaga ng pag-aani. Basahin po natin mga kapatid ang Matthew 13 verses 24 to 30 at verses 36 to 43. Ganito po ang sinasabi. Isinalaysay niya ang isa pang talinhaga sa kanila na sinasabi, ang paghahari ng langit o ang kaharian ng langit ay natutulad sa isang lalaki na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik siya ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Nang sumibol na ang mga usbong ng trigo at namunga, lumitaw na rin ang mga masamang damo. Kaya ang mga alipin ng may-ari ng sambahayan ay lumapit sa kanya at sinabi, Ginoo, hindi ba mabubuting binhi ang iyong inihasik sa iyong bukid? Kung gayon, saan nanggaling ang mga masasamang damong ito? Sinabi niya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Sinabi ng mga alipin sa kanya, kung gayon ibig mo bang tipunin namin ang mga ito? Ngunit sinabi niya, huwag, ito ay sapagkat baka sa pagtipon ninyo ng masasamang damo, ay mabunot din ninyo ang mga trigo. Pabayaan ninyong kapwa silang tumubo hanggang sa anihan. Sa panahon ng anihan, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang masasamang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. Ngunit ang mga trigo ay tipunin sa aking bangan. Nang magkagayon, pinaalis ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang patungkol sa masamang damo sa bukid. Siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang masasamang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang tag-ani ay ang katapusan ng kapanahonang ito. Ang mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano nga ang pagtipon at pagsunog sa apoy ng masasamang damo, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahonang ito. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng bagay na nakakapagpati at ang hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ihahagis nila ang mga ito sa nagniningas na pugon ng apoy. Dito magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayon, ang mga matuwid ay magliliwanag katulad ng araw sa paghahari ng kanilang Ama. Ang mga may pandinig ay makinig. Malinaw mga kapatid sa mga talatang ito na si Kristo ang naghasik ng mabuting binhi, no? So, ang tanong mga kapatid, kailan po naghasik ng mabuting binhi si Kristo, no? So, kailan siya nagpasimulang nangaral at nag-convert ng mga believers, no? Basahin po natin mga kapatid ang Matthew 3, verse 16. Nang si Jesus ay bininyagan, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong parang kalapati. Sang-ayon naman mga kapatid sa Matthew 4, verse 1 at 17, matapos ang kanyang pagbibinyag,
si Jesus ay sinubok sa ilang at sinimulan ang pangangaral, "Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na." So mga kapatid, naghasik si Kristo ng mabuting binhi mula sa kanyang pagbinyag at pagkatapos nito. Sa pamamagitan ng pangangaral ng kasulatan, natukoy na siya ay bininyagan sa 16th day o ika-16 na araw sa ikapitong buwan sa panahon ng pesta ng mga tabernakulo. At ito po mga kapatid ay 3.5 taon bago ang kanyang pagkapako sa krus. So, kailan at paano naitanim ang mga panirang damo? So, alam naman natin mga kapatid na sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay tumanggap ang mga apostol, tumanggap din ang mga ibang mga mananampalataya, no? Naging mananampalataya kay Hesus. Sa panahon ng Pentecostes ay alam po natin na may 120 disciples o followers of Christ na tumanggap ng early rain, no? Sila pong lahat ay mga banal at wala pong sino man sa kanila ang naging tares, no? So, ang tanong ngayon, kailan at paano naitanim ang mga panirang damo o mga unconverted Christians, professed Christians, no? Basahin po natin mga kapatid ang Marcos 13 verse 34 at ganito pong sinasabi. Ang anak ng tao ay tulad sa isang taong naglakbay sa malayo, iniwan ang kanyang bahay, binigyan ng kapangyarihan ng kanyang mga lingkod, at inutusan ang tagapagbantay na magbantay. Sang-ayon po sa Matthew 13 verse 25 ay itong mga alipin na ito ay nakatulog at ganitong nangyari. Sabi dito, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagtanim ng panirang damo sa gitna ng trigo at umalis. Sa mga huling araw mga kapatid ay mayroon pong komento ang ating propetesa at matatagpuan po ito sa Testimonies for the Church Volume 2, page 337, paragraph 2. Ganito pong nakasulat. Ang mga tao ay nasa huling oras ng probasyon, ngunit sila'y pabaya at mahina ang diwa, at ang mga ministro ay walang kapangyarihang pukawin sila mismo ay natutulog. Mga natutulog na mga ngaral na nangangaral sa natutulog na bayan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga tares or panirang damo o mga anak ng masama ay naitanim ng kaaway, ang dyablo, matapos umakyat si Kristo sa langit at habang natutulog ang mga tagabantay, no? Mga pinuno sa iglesia. So, basahin daw natin mga kapatid ang Ezekiel 44 verse 6 and 7. Sabihin mo sa mga rebeldeng mamamayan ng Israel na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, mga mamamayan ng Israel, tigilan ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Pinapapasok ninyo sa aking templo ang mga dayuhang hindi naniniwala sa akin. Sa ganitong paraan, dinudungisan ninyo ang templo ko kahit na naghahandog pa kayo ng pagkain at maliban sa kasuklam-suklam ninyong ginawa, nilabban ninyo ang kasunduan ko. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit pa sa Old Testament ay may pangyayari na unfaithfulness, no? Yung mga
ating mga ninuno, no, Israelites, na nagpapasok ng mga hindi converted sa loob ng temple, no. So, nangyari ulit yan mga kapatid sa kapanahunan ng New Testament after po na mga matay po ang ating pong mga 120 disciples, no, na nabuhusan ng early rain, no. Dahan-dahan po yung pagbabago sa loob ng iglesia, no. So basahin daw natin mga kapatid ang Review and Herald, May 21, 1901. Sabi dito,